This is the first time na tumanggap sila ng bisita. Tayo lang yung pinahintulutan. Ang rason, hindi para mag-promote ng tourism kasi masaya na sila sa ginagawa nila dito. Hindi lang tayo nandito para matuto ng mga diskarte. Kung paano mag-hike, mag-asamit ng ligtas, o mahasa ang outdoor skills natin. Nandito tayo para kumanik. Yun yung pinaka-focus natin. Sa loob ng dalang araw na ito, iiwan muna natin ang ingay ng modernong mundo. Yo, time check 6:42 ng umaga. So start tayo ng hike natin. Sa napakahabang hike to. Kalahating oras. This is the first time na tumanggap sila ng bisita. Tayo lang yung pinahintulutan. Ang rason, hindi para mag-promote ng tourism. O hindi lang tayo nandito para matuto ng mga diskarte. Kung paano mag-hike, mag-asamit ng ligtas, o mahasa ang outdoor skills natin. Nandito tayo para kumanik. Yun yung pinaka-focus natin dito. Sa loob ng dalang araw na ito, iiwan muna natin ang ingay ng modernong mundo. Sabay nating tuklasin ang katahimikan, ang ating pagkakaiba, at mga kwentong bumubuo sa kung sino tayo. Sa paglalakbay nito, mas maunawaan natin ang ating pinanggalingan at mas maramdaman natin ang dahilan kung bakit tayo nandito. May mga sumali dahil gusto lang nilang matuto. May iba para mag-reflect sa sarili. May ilan din dito gusto lang mag-distract, mag-inom, magsaya. Welcome pare, welcome. May buntag bay. May buntag. Yung stats nyo na hindi nyo mapakan yung trail side, okay? So, andyan na ba kayo? Yes! Nung unang panahon dito sa Zambales pare, may sarili silang lingwahe at hindi sila marunong mag-Tagalog. Kaya, ang nangyayari, pag may tumaan, example, tayo mga mountaineer, nagtatanong, hindi sila nagsasalita. Akala natin, snapdayer sila, di ba? Kasi hindi nagsasalita. Pero ang rason, language. So, ang ginagawa nila dati, tinuturo nila yung may alam. Tapos, kunwari, magtatanong ka. Hindi sila sasagot sa'yo, tapos magkukwentuhan sila na parang nagsisismisa, na parang sinisiraan ka. Pero hindi yun yung punto. Ang punto do, hindi nila kayang i-express yung sarili nila kung ano yung gusto nilang sagot. Kasi hindi nila alam yung Tagalog. Kilalanin natin ang tribo ng Zambales. Let's go! Dito tayo. Yun. Gagawa tayo ng senaryo. Kunwari, ito tayo, mga mountaineers. Ha? Mga mountaineers! Paakyat na tayo ng summit! Ready na ba kayo? Ready na! O tara, akyat na tayo. Pare, makinig kayo lahat. May katutubo tayong madadaanan. Tahimik tayo. Tignan natin, tanongin natin sila kung anong ginagawa nila. Parang may ginagawa sila eh. Sa nakikita natin, may nag-iihaw. Tapos yung isa, parang nag-aayos ng paanan niya. Oh. Parang buong pamilya. So, may bata, bagong henerasyon, may nagluluto. So, tanongin natin kung ano yung niluluto nila. Magandang araw po! Tatay, kami pa kulay galing Manila. Nandito kami sa lugar nyo para umakyat sa bundok. Salamat naman po at napuntahan niyo ang aming lugar, ang aming tribo. Ano po, talaga ako lang po ang nakakaintindi ng Tagalog.
Pero ang mga ninuno ko po talaga ay hindi alam mag-Tagalog. Sambal po talaga ng Sambales ang alam nila na salita. Pero yung mag-Tagalog po, ano, English o ano po, ay hindi na po nila alam ang salita. Yan yung salita niyo po. Ibig sabihin po, ang tawag ng lingwahe na is sambal-sambales. Sambal po, Sambales. Aita po talaga, Aita. Ng Sambales. Tatay, nung nandun kami sa unahan, na-observe namin, may apoy kayo at may niluluto. Pwede yung po magkwento kung ano yung mga ginagawa nyo o niluluto nyo po? Ikwento ko po ang aming tradisyon talaga sa pagluluto sa buho talaga. O pagpainit ng tubig sa buho. Ito talaga. Ito po yung aming, ito ang takuri namin, buho. Pagluluto sa buho talaga ng kamuting kayap-kap, sa sambal po talaga ito, kamuti. Ito po ang pinaglulutuan namin ng tribo namin. Wala kaming kaldero, wala kaming anuman ang kagamitan. Ito talagang lahat ng niluluto na mahuli namin man sa bundok, ay dito namin niluluto lahat ng pagkain namin dito sa bundok. Ito po talaga ang aming pinagisnan sa aking lolo at sa tatay ko at sa mga kapatid ko po. Ako po ay bilang isang Aita na nakapag-aral ng elementary lang, kaya natuto po akong Tagalog. Pero itong mga kapatid ko na to ay hindi po alam na mag-Tagalog. Dahil may kumuha po sa akin na isang unat na bilang mag-aral, kaso kinapos lang sa budget na walang pang-paaral ang aming tatay at lolo. Tignan nyo naman po yung aming kubo ay yan lang talaga ang kubo namin. Na walang yero, na ano talaga, yan po ang tinutulugan namin. O umaraw, umulan man, yan talaga ang ano namin po. Wala kayong ibang makita na kagamitan na bilang sa katutubong Aita ng Sambales. Ito po ang aming tinidor, sir. Kung gusto mo, sir, natitikin ako para sigurado ka, tikin muna ako. So, tayo ang mga unat. Dayuhan. Ito, tikim ka po. Bango. Gabi. Gabi po, sir. Akala mo pa mo. Tapos po, Sarap ng pagkaluto. ito po yung kamuti. Kamuti namin talaga, hindi kamuti ng bayan. Kaming din po talaga. Wild na kamote. Mayroon kaming inihaw na ano, gabi, na hindi niloso sa ano talaga. At ito talaga ang ano namin, pangkaraniwan yung pag hindi magawa na magluto sa buho, iniihaw yung gabi. Sige. Kamote po. Gabi. O, hati-hati na lang ha, para makatikim ang lahat. Thank you. Kahit ano po sa akin, sir. Gabi. Kamote po. Thank you very much. Lambot ah. So, lahat talaga ng gamit nila is galing lang sa kalikasan. So, yung importansya o pagpangalaga sa kalikasan talaga, ayun yung prioridad nila. So, tayo ng mga taga-bundok, kung maaari, tingnan nyo itong ginagawa natin. Wala pa. Puno yan. Puno yan eh. Pinakuloan niya, guys. Gabi hindi. Pure yan, pre. Nice. Dito na kami. Tubig yan. Yung tubig na yan, galing yan sa bunsod o yung ano, yung pinagdaligan ng dilig ng ilog. Lasang mineral. So, anong tawag din sa tubig dito? Ito po ay galing sa talagang sariwa talaga na parang mineral siya na sibol talaga. Alam niyo naman po dito, wala namang ibang mga chemical na Bigyan mo ako. Kung mayroon na ano sa amin na tumutulong. Oo. Bial.
Ang name tag na ito ay tanda ng aking pagkakakilanlan. Simbolo ng aking mga kakayahan at karunungan. Ngayong araw, bububalin ko bilang tanda ng pakikisama, pakikisalamuha at pagkonekta. Sa mga sandaling ito, hindi lang ako si ako. Ako ay ikaw. At ako ay tayo. Ngayong araw, iisa lang tayo. Nagbubura ng mga pagitan at muling bumabalik sa kung sino talaga tayo. Sa ilalim ng isang langit at isang apoy. Sinulog niyo yung pagkakilanlan nyo, yung lipad nyo. Bukas, bago magtapos ang lahat, balikan natin. Bilang duty sa babae, nagbibigay ng isang baboy Okay. sa parte ng Namanhikan. Okay. para maintindihan nyo ang bilang pag-uusap-usap ng magbalae ng bilang Ito parang senaryo ng local sa kanila na pamamanhikan. sinagawa nilang chieftain sa lugar na to, nakasama nila ako na bilang magsagawa ng bilang kasunduan na tinawag nilang bilang namumuno sa kanila ng tribo. Ayun na. Papanain na. Wala bilang magulang ng babae, kausapin ko po siguro bilang tatay, ito naman bapa yung dinala namin na inihintan ng kubol na baboy para ipahungaw-nawan anak mo. Ang pili niya bilang abalayan mo, mambinghati. Pero mambigay ng 40. Yung ang sinabi ko sa kanya na magbibigay kami ng dote, tapos magbibigay kami ng pera sa aming babae. Yan yung parang papakasalan. Yan, mamanhikan. Mamamanisan pre. Oo. Yung pinakaregalo niya. Baboy tsaka pera. Dowry. Oo. Nag-uusap yung ama ng babae at saka ama ng lalaki. Tapos may namamagitan na chieftain. Yun po, nag-usap-usap po sila bilang magbalae. Ito po natin sa itali po natin sa ang naging kasunduan at pag-aluhan na Tatali yung pera. Yan yung malay yung lalaki. Yan yung namamanhikan. 15 na namamagitan sa magkabilang panig, ako ang magbabalot ng pera. Para ito ang isang kasunduan. Yung tradisyon nila na sa pamamaraan sa sinauna nilang pamamanhikan. Hanggang ngayon, nag-i-exist pa rin yan sa panahon nila. Kaya tinatali yung pera sa puti na tela. Ganun pala, hahawakan ng babae at lalaki. Yung magkasintahan. Bilang kasunduan ng tribo talaga na walang makapagbabago niyan, kundi silang dalawang magkasama at saka magbalae. Pag na Putol. na ibang usapan sa aming tribo, pag nag-asawa si babae ng ibang lalaki, ay yan ang ibabalik ng panibago ng asawa. Walang kasal po ang nangyayari sa aming tribo. Yun yung pinakakasal sa kanila. Ito po ang bilang bande. Ritual lang. Ito po ang halaga ng
aming pinali ay nagkakalaga ng ang bilang intriga ay 10,000 po kasama ng baboy. Yan, nakatake na magkasintahan. O, yun po ang kayo po ang asawa bilang Pagka ganun, mag-asawa na sila, ano? Walang yung may kiss na tayo. Yan, magkatabi na sila, gano'n. Okay. Ganun ka, ano no? iniwan na namin po yung baboy. Dali, ganun lang kasimple, pero parang malalim sa kanila, no? Chieftain yung pinaka nagkakasal sa kanila. Ang Nagkakasundo. dito ay tribo ang nagkakasawahan. Kaya hindi na Kaya hindi na wala kang marami pang usapan kasi parehas na siya itong mga tribo. Ano kayong magbalay para O yan, may kami na yung mga magbalay. wala nang sakitan ng loob. Okay naman. Ay ganap yung bilang duty. Yan, lilinisan. Walang po ang tayo na yung nagbibigay na duty ng lalakihan. Tapos kung pihotic spray it. Okay. Nakita niyo naman kung ano ginawa nila. It's part of their tradition. Tapos na po unit 1. Next natin activity is food preparation. So yung food nyo doon, dali nyo dito. Dito natin i-prepare. Okay? Para makita namin yung paano kayo mag-prepare. This workshop, ang title nito is Smart Outdoor Food Preparation. Okay? This is not basic mountaineering or outdoor skills course. Okay? Ang topic natin are based on best practice or lesson learned in real life na nandun kami sa wilderness. Totoong experience namin. At totoong ginagamit namin na techniques. And as what I said, when it comes to preparation in outdoor, there is no single correct. Okay? So, ganito mangyari. Benefits of pre-cooking. So, doon sa benefits of pre-cooking, ikuwento namin kung gaano kaganda pag pre-cook yung food mo, paano siya mag-minimize doon sa effort na gagawin mo sa bundok, so mga ganun. Isa ako dito sa gusto ko pang matuto, kasi actually pag nasa bundok ako, hindi ako nag-rice. Okay? Ang rason, hindi ako marunong din magluto ng rice, kasi hindi naman talaga kasi ako mag-rice eh. So this time din, kasama niya ako matuto. I-demonstrate ko mamaya, isinagdiwa, paano magluto ng rice na hindi mahilaw. Yung perfect na pagkaluto. Okay? At pang-apat, local bushcraft cooking methods. Ano ba ang dapat na i-consider when it comes to meal planning? Sige nga, bigyan niyo ako ng ano. Tapos ang nangyari yan, pag i-overpack ka, yung first day mo na pagkain, dala mo pa rin sa second day. So ang bigat, nandun pa rin. Hindi ako makain na madami. Dala mo pa rin sa third day. Minsan nga, dinadala mo pa sa bahay. Palagpagan naman namin si Sinag Kiwa. Woo! Idol! Ang gandang umaga, mga walang iya. Ako nga pala si Joe Person. Magandang araw sa inyo lahat. Palakpakan yung sarili niyo kasi nandito kayo. Ako po ay 10 years na chef bago po ako namundok. Ang karir ko po dati ay pagluluto. Ang hobby ko ay pamumundok. Pero ngayon po, naiba na. Career na po ang pamumundok, hobby na lang po ang pagluluto. Ngayon, ibabahagi ko sa inyo bilang isang organizer din sa bundok kung paano ko ginagawa na mapanatiling fresh yung mga karne kahit tumagal ng 3-5 araw o kahit ng 1 buwan. Ituturo ko po sa inyo kung paano nyo mapapatagal yung karne nyo sa taas ng fresh na hindi tayo puro process, hindi tayo puro noodles, canton. Ngayon, sisimulan natin sa different kinds of curing, drying, sun-dry sa araw, tapos smoking, tsaka brining. So before ako mag-start, gusto ko nang malaman kung ano yung gusto nyo malaman about sa pagkain. Tanong muna tayo bago ko gawin.
So guys, sisimulan natin ngayon sa curing. Curing, ang ginagawa ng curing ay pagpapatagal ng buhay ng isang karne. Sisimulan ko ngayon sa dry cure. Ang gagamitin ko lang ay salt. Kadalasan ito yung ginagamit ng mga katutubo kasi wala naman silang refrigerator, wala silang freezer. So ito yung ginagamit nila para ma-preserve yung food. Ano pang ginagawa ng asin sa karne? Dehydrate. Tinatanggalan niya ng moisture. Tsaka pinipigilan niya ang bacteria growth. Ang bacteria growth, yan yung nagkakapanis sa karne. Bukod sa asin, meron din tayong soy sauce, vinegar. Kadalasan, makikita niyo yung mga tao, naglalagay sila ng liquid sa karne. Anong purpose? Para ba umalat lang? Para ba umasin lang? So hindi, nilalagay yung mga liquid sa karne para bumagal yung bacterial growth. Para hindi agad mapanis, hindi lang siya para sa lasa, para na siya sa preservatives. So ngayon magsasample na ako ngayon ng dry cure muna. Dito karne, kadalasan, akit ng bundok, magmamarket, so paano patagalin to sa bundok? Gagamitin natin ng dry curing. Ganito lang, i-rub nyo lang yung salt dito sa karne. Tapos kung may fat siya, mas maganda idiin nyo mabuti dun sa fat kasi masyadong ano yun, matagal siya ma-dehydrate. Ito pala yung ginagawa sa sagada. This is etag. Bukod sa etag, ito rin yung curing na ginagamit sa iba't ibang karne. Dry cure na salt lang, very simple. Okay, matatawag maglagay ng maraming asin kasi kailangan yan para mawala yung moisture ng isang karne. So now, we have a dry curing gamit lamang ang rock salt. And punta tayo ngayon sa brining. Tubig, salt, sugar. So, ingredient, of course, water. Brining na to ha. Grinding. And yun ulit, huwag kayo matakot sa asin. You can use salt as much as you want. Kasama mo. Ilagay nyo lang yung karne sa brine. Meron pa ako natitirang karne. Ito naman yung ginagawa namin as an organizer. Nagpi-pre-cook na kami. Depende sa menu nyo sa taas, kunyari bulalo, mugo, gareta, lahat ng masasarap na pinuluto nyo sa taas. Ito naman yung technique. First, magluto, ito na yung karne. Yan naman lang siya, pakuluan mo na siya, tapos nung medyo luto na siya, lalagyan mo lang siya ng asin at konting suka. Tatagal na yan ng 3 days maximum. Yun. Naluto na yung karne, balutin mo siya, pero make sure na dry siya. Alisin nyo yung liquid, huwag nyo isasama sa liquid, yung pinagpakuluan na tubig. Although mawawala yung flavor niya, ang mahalaga is tumagal yung karne para makain nyo ng pangatlong araw, pang-apat na araw. Niluto na namin yung mga ano. Kaninan mo, boss. Pangkanin yan. Kanin, may kanin, may kanin. Sabi ko express, lagyan yung kanin. Yan, ito, Bisaya, ito, Bisaya. Puta, labahita yan. Kung saan mo ba yung labahita? Nilabahan mo yun muna yun. Uy! Ay, sisina tayo. Bisaya, Bisaya ba? Lasa ko, boss. Alang ka, tsaka yung tapos yung ba yun? May gata. Yung sili. Yung sili yung na-review. Ibig sabihin, ito yung itag. Ito yung karne. Yes, yes. Hulaan mo daw. Alam mo, ingit na ingit ako. Tangin, alalay nyo lang ako. Commentator lang, ano, commentator. Tatapos ng
Ang sarap po, mag-grabe yung ano. Okay, may deliberation na mangyayari. Thank you so much. Yung mga ano, dito na nilagay. Dito. Mapicture naman yung... Ayan, toppings yan. Tofu lang yan. Ayan, lang yun natin. Binakbakan tofu. Simple lang, simple. Health conscious tayo eh. Pero may chicharon. Chicharo baboy. Hoy, pre-cook din yung chicharon, huwag kayong judger. Ang gumawa ko ng isang creamy pasta with steak, tsaka sourdough bread. Ang pro siguro nito is mabilisan lang siya na hindi ka naman magsasaing, minimal ingredients lang, salt, pepper, tapos cheese na na-measure ko na sa bahay. But, pang ano lang, pwedeng pang sa akin lang. Diba? Ayun, sana So, gumamit ka ng cream po? hindi, gumamit ako dito ng egg and cheese. Walang cream po? Walang cream. Parang nayayabangan talaga kami nito. Yun, di porket sa bundok, di na tayo pwede kumain. Yes! Ayan! Utang na, 3 months ka nagdalimundo! Para nilalakad natin, tapos kakain ka din. Deserve natin ng masarap. So, ang choice of carbs ko, pasta, bread, protein, and beef. Sana magustuhan nyo. Guys ko lang ginawa ito. Nagkikwentuhan pa nga tayo. Mga 3 topic lang. Oo. Okay. Okay, tigim na. Ay, sorry. Third. Yan. Tay yung third. Yan. Local, taga rito yan sila, Sambales. Yung niluto nila is para siyang bushcraft pare. Mga gulay, mga dahon na nandito. Tapos ang nangyari, sige, sino mag-explain? Ano yung naging dish nyo? Mga dito lang sa paligid, kinuha namin lahat yung dahon ng kasoy, yung palang, saka yung lemongrass, ay malunggay. Ano lang, shell. Salad. Yung salad. Second place. Winner ng food competition ay Group Place! Sino ang ace na? Ay! Nakuha sa tray! Tapos ang ginawa nilang plating na yung nasa, tama ba? Boodle fight. Filipino style boodle fight. Okay. So, picture. So tayo first. Yan. The solo category. Oy, naman! Nasa grupo na pangtinggan kina Gino. Sorry, pare, kalimutan ko yung pangalan mo. Muna lang. Jim! Jimbar! Pare, panalo ka. Third ka, punta ka dito, pare. Third place, Jimbar! Sa solo category yan, si Jimbar nanalo sa third place. Wait, no. Ayaw niya tanggapin yung ano niya. Na-promote ka pa tuloy, oh. Third lang kanina, nag-isikan ka pa. Ano pangalan mo? Mimi. Si Mimi po ang nanalo na third. Third place. Woo! Congrats! Ako na lang.
Ang ganda ng combination niya, healthy. When it comes to taste, ang sarap. Kahit na ang nangyari, isa sila sa unang natapos na supposed to be, that dish will be, hindi na masarap pag malamig. But that food, masarap pa rin siya. Okay? Yung luto from the north, sinabluan, inablaw, Yay! First. Gulay na nilagyan ko ng nagdadaon ako ng prikot na kami. Naniluto ko sa araw na may paminta. Tapos, ayun, nagdala na rin ako ng patola kasi baka walang papaya dito. Tapos sakto may malunggay, ayun, nilagay ko dito. Food trip talaga, no? Yung isang judge, Sumayad. yung isang judge, ano eh. Kinuha talaga yung siling pula eh. Kala siguro, ano eh. Yung pakulo lang yun eh. May idea kayo sa sports climbing. Climbing. Indoor na Climbing. outdoor. Freestyle kaya? Sports climbing. So ngayon, Pag yung backpack mo kasi, mahihirapan ka kapag nasa likod mo pa yung bag. Diba? So may tendency na baka matuwag ka or may mga mahulog sa backpack mo. So the best way, i-attach mo siya ng hiwalay. Kasi pag hinila mo yung sarili mo, susunod naman yung bag mo eh. So less yung bigat sa katawan mo kasi sasabit ka. So ganito yung sit-up na gagawin. Kasi pag once ito, pwede naman siyang wala kang enough na pulley, pwede naman binder lang. So mas smooth kasi pag may kaning pulley. So anong gagawin? Yan, ganyan lang. Dandahan. Hanggang sa mga tawid doon, kanila. Tapos mahina yung ano mo, no, mga upper extremities mo. Ganyan lang. At nang ituturo ko sa inyo ay based sa climbing experience ko. Yun. Okay? Ngayon, so, certified na kayo. Pagka magka-climb or mag-rappel, unang-una, safety first. Okay? Yun dapat, yun yung palagi yung iniisip na dapat kompleto yung safety gear ko, tama yung safety na ginagawa ko. So, gloves, iwas sa rope burn. Okay, kasi in reality, pag nasa expedition ka, hindi mo naman to gagawin ng isa lang eh. Diba? 10 oras kang bababa, 12 oras kang aakyat. So, gloves, pinaka-importante. Okay, next is yung helmet natin, no? Pagka nasa trail tayo, nasa working line, most likely hindi lang naman ikaw yung nandun, no? And maraming factors na nandun. Yung nasa taas mo, pwede siyang makabagsak ng bato, makabagsak ng snow o yelo, tatama sa ulo. Ay, wala na ano. O ganun. Parang balikan. 21. The alarm. Kung gumagana yung helmet, magpatak tayo ng bato. Yung adobe. Hindi ko na natawa lang. Dahil yung tweaks lang muna, maawa ka. Uy, maawa ka naman. Joke lang ko naman. Kunyari, meron ka ba? Para realistic yung ano. Hindi ko na rin lahar. Yung tumatalon-talon. Tubig. Para kunyari umambon. Hindi. Ay, Basic. Basic. Mahal, may camera. Talagang. Mahal muna, tingin mo na sa taas. Ka muna Ginawa talagang joke sa'yo. Basic. Okay guys, andito kami ngayon ni Adi. Kasi na fresh water. Anli yan ang water na yan. Tapos ito yung view nyo. Woohoo!
yung kalahati, no? Yung time check, 6:33 ng gabi. So, ito na. Kanya-kanya na ng pwesto sa mga grupo, yung mga magkakatropa. So, yan. Kanya-kanyang inuman na. May naninigarilyo doon eh. Mabaho. Memories ng tatay natin. Okay talaga, extrovert. Kung mag-ring dance ko kaya para mamatay yung apo. Kaya isipin. Dahil nga daw mag-ring. Sino yan? Sino yung nanap po? Daddy mo? Anong pangalan po? Ayun pala, sorry. Sakto, papunta doon. Galing ko kayo, issue life ko tayo. Tumabi ka na doon. Meron kami mga fan. Oo, di ba? Ikaw na kami mag-fan doon. Okay na eh. Ano ba yun? Sorry, radyo ma'am. Sorry po. Sorry ma'am. Sorry. Hindi ko sinasadya ma'am. Naligulat ako. Anong bahas? Sorry po, sorry. Enjoy niyo lang po yun. Pag nagulat ka, sipain mo yung nagulat sa'yo. Hinampas ko. Ganun lang yun. Nahampas ko. Eri, bago ka. Sinay, pwede pakipatay. Inilibing kita. Pakipatay na lang po yung ilaw. Hindi ko makita yun. Sige tayo, dinadrag na lang ni tatay. Mamaya biglang panahin. Ay, bebe. Next time, lagyan niya ng actually, gas lang naman dyan. Konting gas. May paikot lang. Maganda yun kung mayroong tela. Pasok sa mga paikot.
Dapat dito tayo nag-sports eh. Tatay yung bakit mo. Sure. Ay. Si Dina mag-rain dance daw. Unahin mo kaya. Matay nga. Pag nang-dance ka, Matay ano? apoy. Ah, Matay ako. okay lang. Ikaw na lang hiliyaban. Sige.